kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang buhay mga katiyats! Welcome back sa ating channel para sa ilang minutong treasure marker analysis. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At sa aking event followers, shoutout muna tayo bago tayo magpatuloy. Alright, shoutout muna tayo kina Elvin Famaran, kay Angelito Capistrano, Intensity, Raul Rangia, Rodel Cardona Obligado, Muhammad Ali Arsad. Shoutout din kay Dapuno Maximino, kay Rubilin Lopez. Shoutout kay Rolilio Cortez, Vince Macabio, kay user BD4. Shoutout kay Juji Mairino, Arcadio Angkon, Nicanor Angel, user LY6. Juntox kay YL, kay user WM6, user LY6, Robert Cabonilas, and lastly kay Alvin Postre, kay Pugs21, kay Ephraim Yadaw, Glenn Mario, Roy Tamini, at kay Tiger Rixer. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Magandang buhay mga katiyats. Napakagandang marker nito. Ito yung classic Paco marker. At malalaman natin na ang Paco ay legit marker for treasures. Kasi ito ay gawa sa yung peg iron. Yung tinatawag na perno. Perno kapanahon na ng Kastila. Yan na klaseng Paco. Yan ang pinako kay Jesus Christ. Ang napakaganda nito ay hugis puso ang ulo ng Paco. So ibig sabihin, kinurti talaga yan. Makikita natin dyan, no? Parang hinugis talaga siya. So okay, background muna tayo sa Paco. Sa alam ko lang, okay, ang Paco ay merong dalawang klase na pagkapako sa mga kahoy o sa bato. Una ay itong binaluktot na L. Kapag L na binaluktot, ay huwag tayong pumunta sa malayo. Ibig sabihin yan ay nasa malapit lamang sa kanyang harapan, or kung wala sa harapan ay nasa ilalim ng puno ng kahoy. So dito, kung wala dito sa 1 to 3 meters sa kanyang harapan, ay mag-drift kayo papunta sa ilalim ng puno. Pangalawang style ng Hapon sa pagpako ay yung straight lang na gaganyan. Pinako sa kahoy or sa bato. Ang ibig sabihin yan ay malayo. Ang measurement nila noon tinatawag na pole. Ang pole yun yung stick na ginagamit nila, yung kahoy na stick, na ang haba ay approximately plus or minus 5 meters. So meron siyang kunting kulang or konting sobra sa 5 meters, pero 5 meters ang pinakasentro. Kaya ang puntahan nyo ay 5 meters kung saan nakaturo ang ulo ng Paco. So 5 meters. At dyan kayo mag-test dig. Ang lawak ng inyong hukay dapat 1.5 meter or 2 meters. 2 meters yung lawak niya mismo. Kwadrado o pabilog, 2 meters. Malaking ano yan, opening para sigurado. Parang nagbabakho kayo. Okay, so tingnan muna natin yung isang itsura ng Paco. Ito yan. So dito makikita nyo na hugis puso talaga siya. Ngayon kung ganyan ang pagkabaon yan, ang pagkapako niyan, nakaharap pa itaas, ang ibig sabihin niyan to the top of the hill or mountain. Pero karamihan yan ay malaking bato lang yan. So ganyan yan, pinako dito. Ito yung ground. So karamihan yan ay tingnan natin ang ibabaw, pupunta tayo sa itaas. Okay, yan ang ibig sabihin nito. Ngayon dahil sa paitaas yan ay dapat every meter galing sa Paco, halimbawa dito, ay atin yan sisiyasatin. Tingnan natin kung may mga marka ang gilid ng bato na yan, na wall na malapad. Pukpukin nyo rin ng maso, pukpuk dito, pukpuk hanggang makarating tayo
sa layo na 7 meters. Kasi ang mga item nandyan lang yan sa 357. So pwedeng dito, ay pwedeng dito, pukpok ng pukpok lang. At kapag matamaan nyo yung entrance, yung patch, meron kasi yung ginawa sila na ganyan. And then gumagawa sila ng chamber sa loob na doon nila itatago ang mga item. So itong daanan ay masikip ito kasi lang ang gagapang na tao dyan. Kasi hindi naman ito talaga yung mga big deposit. Ito yung mga treasure enclosed in the rocks. Pero marami na rin yan. Okay, so yan ang ibig sabihin bakit nakaharap yan pa itaas. Ngayon kung ang bato ay maliit lang yan na bato, ganito lang siya, at dito yung pako, pwede rin na at the back, pwedeng sa likod ang hukay dito. Ito, halimbawa lupa yan, dito ang hukay. Ganyan yung ding style ng Hapon, yung treasure at the back. Kaya nakaturo yan pa itaas. Kasi ang norte, karamihan ng norte ay sa likod. Kapag norte, sa likod yan ang bato. Okay, balikan natin ang ito. So, dahil puso yan at straight yung pako, so ito yung ating unang decoding. So ito yung unang paraan, one pole sa harap niya. Malaki, nahukay sa harap. Ngayon kung wala sa harap, yun ang pangalawang gawin. Akyat tayo pa itaas dito sa wall na ito. So punta tayo sa itaas. At meter by meter atin tingnan itong mga gilid ng wall na yan. Baka merong nakasara na entrance. Okay, ngayon punta tayo sa mga mapa ni Katiats. Ito yung mga medyo minadali ito na pagkopya ng mga mapa, itong mga ganito. Hindi ito yung itsura ng Japanese map, pero palagay ko kinopya ito ng mabilis sa original. Okay, ditong ibig sabihin niya dito ay ang treasure sa east. So north, south, west, east. Tama nga, dito yung east sa baba. So dito, ito yung mga layering. So merong layer of bricks. Sabi dito, 4 na layer of bricks. So ito yung mga layer niya. Ito yung pointer. Ito yung entrance. Ang bank, itong bank, yan yung itong lagayan or treasure vault. Yan ang bangko kasi bangko yan. So ibig sabihin ay nandyan ang treasure. So ito ganyan lang yan, pero ibig sabihin yan 4 na layer of bricks. Baka malapad na bricks yan. Siguro ang bricks kasi ay hindi naman talaga solido, kundi parang gold bars yung bricks na yan. So siguro napakaraming bricks dyan na nilagay nila. Nagaganyan-ganyan yan. And then kwadrado siya, gaya ng nasa drawing. At sa ilalim niyan, yun ang bank or depository or ang treasure vault. Merong star, ibig sabihin sa general na treasure yan. Itong mga narito, mga daan, so ibig sabihin ito'y isang nayon kasi meron ng mga daanan. At situated siya sa ito, ibabaw ng daan, kaya hindi pwede yan. Kung yan ay simentado na ngayon, ay hindi kayo pwedeng maghukay dyan, maliban kung kayo ang mayor sa lugar o kayo ang gobernador, ay pwede kayong maghukay dyan. Sabihin lang yan ng mayor na gagawa tayo ng repair of our roads. I-repair yung road. Walang magawa yung mga tao kasi mag-repair ng road. Kaya ganyan ang alibay para ma-retrieve ito. Punta tayo sa ibang sketch map. Ito. Okay, merong marker na puno. Puno din sa kabila.
So kung lagyan mo ito ng direksyon sa compass, i-align nyo to. Align nyo yan sa compass. Yan. So kung ito ay norte, south ito. So ang item ay nasa south. Ito yung kanyang treasure layout ng pagkabaon. So general treasure pa rin siya. Ang item ay narito sa triangulation of arrow. So ang item ay sa kalagitnaan yan. Kasi bakit naman ituturo yan ng arrow kung walang laman ito? So dito ang item niyan. So kapag malukit nyo na itong dalawang kahoy, ito, silang dalawa, at sa pagitan nila ay mayroong daanan. At sa itaas niyan ay mayroong creek. Ito. Ngayon kapag malocate nyo yan, ay madali nyo na lang ito ma-estimate. Kasi ang kahoy ito ay ayan ilang meters ba yan? Papunta dito. Yan. So ma-estimate natin yan ang layo niyan dahil dito sa daanan ito. Ang lapad ng daanan noon ay 4 meters. So kung ilagay natin tong arrow, itong nilagay natin na arrow dito, ilagay natin dito. So ayan. So dalawang arrow. So ibig sabihin, estimate lang 8 meters ang layo niyan galing sa kahoy. At naka-align siya sa itong treasure, naka-align siya, tingnan nyo, ito sa dalawang kahoy. Straight na straight. At 8 meters galing sa puno na ito. At sa kalagitnaan nila ay kalye. Ito. Siguro old road yan. Or kung hindi, yan ay simentado na ngayon. Okay, kaya ang item, ito yung item mga katiyats. Punta tayo sa isang mapa. Ito medyo komplikado ito. Ito na yung big deposit. Meron ng ahas. So ahas is a guardian of treasures. Ang simbolo ng ahas, hindi talaga yan ahas, kundi simbolo ng chemicals, poisonous chemicals na meron. Ito meron ding cable line. So kung makita nyo yan, yung wire na yan, huwag nyong hatakin kasi may nakatali yan sa dulo. Baka nakatali yan sa mga bomba. Okay, kaya huwag nyong hilahin. Pabayaan nyo lang yung wire na yan. Tingnan nyo lang kung ano ang nasa dulo nito ng wire na yan. Cable wire, malaki yan ang klaseng wire. So ito yung kanyang marker, parang C and then parang J. Ang J ay tunnel yan. Ang C ay beside the rock. So ito nakaganyan ang C. So ibig sabihin dito yan na portion. Okay, naka-smile. Ibig sabihin ng smile ay meron. Malapit lang. Ito yung kanyang mga layering at tinuturo gilid ng bato dito. So tama itong C. Itong C, tama siya na direksyon na papunta siya dito. Ito yung kanyang entrance. Ayan. Papunta dyan sa gilid. At meron siyang layers. Ang layers niya ay made of bricks pa rin. Ayan, nakasulat. So after the layers, sa baba nito, pwede nang matagpuan ang inyong hinahanap. Okay, ito mga ahas. So ibig sabihin ay be careful. Merong mga poisonous chemicals. 4 na layer, 1, 2, 3. 4 na layer of bricks. Ganito rin yung nakasulat dito. So sa baba niyan. So ito ay treasure beside the rock. Ito yung malaking bato na minarkahan nila. Kaya swerte kayo dyan mga katiyats. Kapag matagpuan nyo yung bato na yan, malapit din siya sa punong kahoy ito. At sa itaas niya ay merong creek o river. East pa rin ang kanyang kinaroroonan. East na part sa lugar. Okay, so yan lang aking pag-analyze mga katiyats sa inyong treasure marker. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Dito lamang sa The Surigao Sun Channel. Paalam!